Okay, kumusta mga good vibes? Another video. This time meron tayong bagong wheel set dito. So pinadala sa atin to. This is from a company called Avian. Avian, a Chinese company na nagbebenta rin sa Shopee. So right now, as far as I know, wala pang direct distributor dito. Pero you can order their items online. Okay, so anong itsura nito? And anong klaseng wheel set? Yan. So malaman natin. Okay, so habang binubuksan natin, pakilala muna ako. My name is Jer Victor. Gumagawa ako ng mga videos regarding tips, reviews, and events. Pati na rin yung mga unboxing videos kagaya nito. So kung gusto yung mga ganitong klaseng videos, please do consider subscribing and click the bell button para notified kayo kaagad. Okay, so this one was given to me. Pero pagdating sa mga reviews nito, I will be honest pagdating sa pros and cons. So after natin makita to, unboxing, first look, tsaka yung specifications, gagawa pa ako ng separate na video para sa long-term review nito. So abangan natin. Anyway, ito muna, i-unbox muna. Kailangan ko tumayo. Okay, simulan natin sa packaging. Talagang nirap nila sa plastic para safe na safe. Kasi definitely, ang nangyayari dito usually, kagaya nito kasi minsan nababato-bato yan. Kaya yun, timo yung nangyayari medyo kasi malambot yung kahon. So, ang nangyayari, yung una nabubutas dito yung sa gitna. Tumatago siya dun sa box. So, nilagyan nila ng extra protection. So, nilagyan nila ng plastic na pagkadami-dami. So, konti na lang, ma-reveal na ang itsura. Wala nang kahon-kahon to. Mukhang matatapong ko na yung kahon na to. So, ito yung itsura ng packaging niya. Initially, nothing special. Just a plain, simple brown box with the logo in it. Ito Avian. Ayan, Avian. Yan, nilagyan naman ng protection, nilagyan nila ng styro. Yan. So let's open this. Pagdating naman sa likod, ganun din naman, Avian. Yung logo nila. Brand logo and the waybill sticker. Okay, usually pag mag-order online, ano ba ang binabayaran para maklaim ito? So you will or you might receive this from your local post office. Tapos pag more than 10,000 pesos yung value, doon magkakaroon ng additional tax. Pero pag less than 10,000 pesos yung item na binili nyo, ang babayaran lang is yung 112 pesos na parcel fee. Ayun, gumawa na rin ako ng video tungkol doon. So, ay lilink ko na lang sa description. Carbon wheel set. So, may nakadikit dito mukhang ito yung mga items, extra items na kasama sa wheel set. So, what's inside this packet? Or what's inside this package? So, this is the free hub body 411 speed. Tapos 12 by 142 millimeters naman yung sa axle. Ayan. Ayan. Woo! Nice. Tanggalin natin ang kahon dito. Okay. Uy, medyo makapal-kapal Medyo makapal yung rim width niya. Right, so this is what it looks like. Straight pull. Very simple. 36 millimeters rim depth. And then, ang logo niya, nasa ba yung logo niya? Wala, sobrang subtle lang ng logo niya. Tapos may nakasulot lang Art and Science. Yun lang. Then medyo malapad-lapad yung rim width niya. Tapos yung depth niya 36 millimeters. Ayun. Okay, nandito pala yung mga logo niya. Nasa inner part ng rim. So nakasulat Avian, tapos may logo, tapos may cursive writing dito. So let's take a quicker look later on. Tanggalin na natin to. Okay, ito naman yung sa harap. Tingnan natin. Para may kulang Yun. This is what it looks like. Ayan, ito yung itsura niya. Straight pull, round na spokes, and then may logo rin yung hubs niya. Avian, sulat dito. Okay, sound check. Tining Ikutin natin. Yan. So pansin ko lang merong kulang dito. Axle. Kailangan ng true axle. So mukhang kung ano yung gamit ko dun sa stock na wheel set, mukhang yun na lang yung kakabit ko rito. Okay, so kung saan ko ilalagay ito, ilalagay ko ito sa Cannondale Topstone, yung ginagamit kong gravel bike. Yan, so this is a carbon gravel wheel set and magkakaroon ng konting makeover ang aking gravel bike. Yan, so paghahandaan natin yung Ultra Gravel Challenge. Medyo undecided pa ako kung 100 kilometers or 240 kilometers. Doon lang naglalaro. Siguro depende sa mga kasama ko. So dati na nilaro ko yung 160 kilometers. Tapos ngayon naman, either 100 or 240. Malaman natin. Kung magiging goal ko yung trifecta, yung 360, why not? Pero magdidepende rin sa pagiging busy ng schedule, tsaka sa mga kasama rin. And sa ensayo. Yan. Pero definitely, ito yung gagamitin ko sa Ultra Gravel. Anyway, this is the newest from 2024. Yung 36 millimeters. No, upon checking their website, medyo hindi pa ganun ka-updated.
nauna pa yung ibang mga online stores. Ang nakita ko, 35mm pa rin yung available. I believe that was the 2023 model, 2022, 2023, pero ito naman 2024 na. Okay, so ano naman yung mga features nito at saka what makes them separate from other wheelset? As mentioned kanina, Avian is a Chinese company. Nothing much is written or mentioned about the company yet online, except that it's from China and ang office niya is from Shanghai. Chinek ko yung website nila. Pag i-check yung contact us na tab, yung address is a Shanghai address. So I went through the product specifications and yung details pagdating sa wheelset na to. Wala masyadong nakalagay kasi nga bago lang. So ito yung specifications na pinili ko. Una-una sa lahat, bolt type na hubs. So 36mm, T800 plus na carbon fiber. So T800 plus, sabi nila iba daw yung pagka-manufacture nila. Same na carbon fiber material from Toray. And then it's more than T800. Parang meron silang ibang process na hindi nila dinidisclose in detail kung bakit may plus yung T800 na modulus. Ano yung kasama dito sa wheelset na ito? Meron siyang SAPIM spokes. So round spokes ito. And then they said that it's lighter. So spoke and nipples is from SAPIM. SAPIM is a reputable company. It's from Belgium. Tapos naipag-partner sila rito, ang Avian, para mag-supply ng mga spokes and nipples para sa mga wheelset nila. And then may pagkakaiba rin yung hubs niya. Ang hubs nito is 340 grams. And then nandiyan yung logo niya, Avian. This is straight pull. At ang sinelect ko na preference is bolt type. Though meron din silang option for a center lock. So try natin mag 6 bolts. So 36mm yung rim depth, 25mm yung inner width. So may nakakabit na siyang free hub body, pero binigyan pa ako ng extra bolt type na free hub body. This is the MT-075. Yun yung part number. So para to sa Shimano 11-speed na cassette. So yung nakakabit dito, possible na baka pang XDR yon. Tapos binigyan nila ako ng extra for Shimano, which is ito yung gagamitin ko. At saka ito pa, isa sa mga unique sa kanila, I'm not sure if it's actually unique from Avian kasi ngayon lang ako nakita ng ganito. Walang spoke holes yung gitna. Ayan. Except lang dito para sa pito or sa valve. Other than that, wala na siyang spoke holes. So bakit nila ginawa ito? Ang sabi, para daw ma-minimize or ma-eliminate na yung need for a rim tape. Tapos makakapag-save ka ng 50 grams dahil dito. So pinagaanan nila ito by 50 grams compared to the previous models. Una-una nagtataka nga ako ba't parang medyo rough to? Tapos yung napansin ko, nung tinutuklap ko, wala nga siyang kasamang rim tape. So bare lang siyang carbon fiber. And it's a smooth surface, so pwedeng ilagay lang dyan yung inner tube. Or pag mag-tubeless ka naman, lagay lang. So this is a handcrafted carbon fiber. And na-excite na ako ikabit to. Gusto ko na malaman kung ano magiging itsura. Pagdating naman sa designs, very simple. Yung sa website nila, meron pang Avian na nakasulat dito sa gilid. Pero ngayon, mas ginawa nilang subtle. Yung Avian na logo, nandito na sa inner part. Nandyan. Tapos sa makikita nyo na lang is yung Art and Science nila na slogan. Ayan o, Art and Science. Tapos, other specifications or other details, nakasulat lang dito 36. Pero sobrang subtle, sobrang stealthy nung pagkasulat. Halos hindi siya mahalata. Other details, yung logo ng Avian, parang mga bilog-bilog yung mga nandito. Tapos may cursive writing pa rito. So ito siya up close. Yun lang yung nakasulat sa kanya, Art and Science. That's it, wala na iba. Tapos ito lang yung logo niya. Wala na rito yung Avian na logo around the rim. Ang ginawa nila, nandito na sa loob. Avian, alit lang. Ito yung hubs. Ito yung front, gamit ito yung sa harapan. Medyo oversized yung flanges niya, pansin ko. Ito yung pang 6 bolts na rotor. Ito naman yung doon sa likod. So nakita ko yung ibang mga models nila, or ibang designs nila from the previous years. May very slight na mga difference din compared dito. So I believe that they sent me the latest one dun sa gravel lineup nila. Yun nga, isa sa mga specifications, 35mm yung rim depth dati, ngayon naman 36 na. So model name, this is the Avian CR3 DBX. Yung pa rin naman, kagaya ng mga dating model names nila, still the CR3 DBX for their gravel lineup. So pwede siya sa inner tube or even tubeless, wala problema. So ang gagawin ko rito is 160mm sa
harap and then 140mm sa likod. Spokes, like I said, Sapim Race. Yan, hindi siya yung Sapim CX-Ray. Sapim Race lang siya. And yung weight ng hubs is 340, kaya ang pangalan niya is Avian R340. Sobrang simple. Ang daling maalala. And another feature is the lightness of the spokes. They claim that the Sapim spokes na ginamit dito is 40 grams lighter compared to the usual spokes na same material na available sa market. Okay, spoke holes, 24-24. So 24 harap, 24 likod. Total weight naman ito is 1,490 grams. So pareho na yan, pares na yon. After sale service naman, ito naman yung medyo challenging. Kasi nga walang local distributor sa atin. Pero meron silang warranty, 1 year. Ang i-cover naman ng warranty nila yung rims saka yung hubs. Isa pang reason sa naka-contribute sa pagkagaan nito, parang top coat lang siya, wala siya nung actual na paint. So, bare carbon fiber lang eh. Pati yung weaving medyo makikita mo. So may konting decal lang nung logo at saka nung slogan. Yun lang. Tapos as in pure matte carbon fiber finish or matte finish lang siya on top of the carbon fiber material, which is what I prefer. They considered to opt for a simpler and a cleaner look para at least maka-eliminate pa rin or maka-menos kahit papano sa bigat nito. And of course, mas simplified pagdating sa cosmetics. Okay, pagdating naman sa price, eto na, dito na magkakatalo. Para sa quality and para sa mga features na meron dito, magkano yung wheelset na to. So this one, magdidepende sa mga websites na pupuntahan. Usually yung iba nasa 30,200, yung iba naman nasa around 31,000. So naglalaro sa ganun yung presyo niya. Okay, so upon checking, the CR3DBX 2023 version is already sold out sa Shopee. So saan natin makikita yung 2024 version? Pwede natin hintayin sa website nila. Pangalawa naman, sa Ice Bike Haven, meron sila. And sa ibang mga Chinese shops like AliExpress. So far, impression, this looks good. Hindi pa ako makapag-comment sa performance kasi gagamitin ko pa lang ito. And tingnan natin kung ano yung magiging impression ko, lalong-lalo na dito sa ginawa nilang walang rim tape at kinover nila. So paano yung maintenance? Paano yung maintenance nito? And most especially, paano papalitan yung spokes? And in that case, kailangan kong gawa ng video to or long-term review. Pangalawa, pag itotono na ulit yung spokes or i-align na ulit. Or kunwari, nasiraan ng spokes, paano siya papalitan? Pagdating sa cosmetics, I like the simple look. Gusto ko to yung mga hindi loud, hindi marami nang nakasulat. Art and science, yun lang Tapos kung magbibigay sila ng konting detail, dito nalalagay sa inner part, which is good. Especially if you prefer the cleaner look pagdating sa mga build. So looking forward kung ano magiging itsura nito pag kinabit ko na. Pagdating sa con, wala pa naman. Yun nga lang, yung dito, tingnan natin kung anong magiging performance nito. And kung gano'ng katibay yung spokes. Usually, ito naman yung unang bibigay Kung hindi man mag-crack yung carbon fiber na rim, or hindi man masira yung free hub body, yung spokes. Yan, yung mga madalas na nadadali, lalong-lalo na sa mga gravel route or pag nakaldag. So we'll see. So this is the unboxing, first look, and my initial impression of the Avian CR3DBX 2024 version. So do you think worth it kaya ito para sa 31,000 pesos? So comment nyo naman, what do you think? Kung meron kayong mga alternate na suggestions. Kung may local distributor man dito, siguro hindi lang ako aware ngayon, pero kung meron man, please comment na rin. So you will see more of this wheel set in my YouTube channel. Pag gamit yung gravel bike, ito yung nakalagay. So more adventures and more rides with this one. Gamit dun sa Cannondale Topstone. That's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo kagad. That's it for today. Ride safe.